Samantala, narito muna ang ating dermatologist na si Doc Jean para sagutin nga po ang ilang mga usaping pangkalusugan na inyo pong ipinadala sa aming Facebook page. Kaya, good morning na natin siyang sabay-sabay. Good morning, Doktora! Good morning, Connie. Of course, good morning po sa lahat ng ating mga kapuso. Etong unang tanong, Doc, tanong ni Raymond Dalanon. Ano raw ba ang dapat gawin, Doc, sa matinding balakubak? May specific na ingredient ba na sabon halimbawa na po pwedeng gamitin? Ang katanungan mo ay kung may specific ba na shampoo, no? So, Raymond, no, yung balakubak na yan, usually, these are caused also by mga yeast, no? Or yung tinatawag na Malassezia furfur. So, they actually thrive o nabubuhay sila sa oils ng ating scalp, no? So, sometimes kung sobrang oily ng ating scalp, tapos hindi regular ang ating pagligo, or halimbawa naman ay we're using yung mga too much moisturizing or gumagamit tayo ng mga oily hair products sa ating hairs o yung scalp na yon, it actually triggers the growth of this yeast, no? So, anong kailangan natin? Kailangan natin yung mga shampoo merong anti-yeast properties, no? Ito yung mga shampoo na kung siguro naririnig mo ito, yung mga may selenium sulfide, ketoconazole, no? Yung merong mga zinc pyrithione, yung mga may salicylic, tapos yung iba naman sa mga mas natural side, mga tea tree, no? So, yun yung mga iba. Yung mga pangkaraniwan, yung mga tinatawag na cyclopiroxolamine, medyo malalim na. So, the best talaga is magtanong ka sa iyong dermatologist and para masuri rin kung ito ba'y seborrheic dermatitis na nagbabalakubak ka na rin dito sa face, no? Kasi kung meron ng pamumula, yung scalp mo, at meron ng kasamang pamumula at pagkakaliskis sa iyong face, then it could be seborrheic dermatitis. So, hindi lang anti-dandruff shampoo ang gamot dyan. So, baka na rin pwede na rin nating matarget yung immune system mo. Baka lagi ka rin puyat. So, punta ka sa isang board-certified dermatologist para mas masuri ka ng gusto. Samantala, back to our Facebook question, 18 years old pa lang daw si Jessie Dagon pero palala na ang kanyang varicose veins. Delikado raw ba ito sa kanyang edad at paano raw ba ito kaya masosolusyonan, Doktora? Jessie, no, at 18 years old, pwede ka talaga rin mag-varicose veins, no? Kasi pwede itong namamana or pwede rin itong sa iyong lifestyle. Lagi ka bang nakaupo lang? Matagal ka ba laging nakatayo? No? Depende yan sa iyong trabaho or halimbawa sa iyong lifestyle nga na tinatawag, no? So, hindi naman yan delikado. Nagiging delikado lang yan pag ito'y sobrang laki na at pumuputok na ito sa iyong balat or nagkakaroon ng pamumuo ng dugo dun sa loob ng varicose veins. So, at your age, no, I'm sure hindi pa naman ganun kalala yan. So, baka nag-uumpisa pa lang, pero may mga solutions na tayo pwedeng gawin. Unang-una, prevention, no? So, huwag ka masyadong tatayo ng napakatagal. Pag more than 2 hours, dapat kinikilos-kilos mo yung paa mo, walking in place, or halimbawa, umiikot-ikot ka, tapos laging nakatayo yung nakataas yung paa pag ikay nakaupo ng matagal, no? Itaas mo, above your waist, and of course, you can wear compression stockings. Pag talagang hindi mo na nagkakaroon na ng pain, tapos hindi mo na gusto itsura, then you can go to a board-certified dermatologist para magpa-sclerotherapy. Maraming salamat sa pagtutok sa Pinoy MD. Para po sa iba pang kaalaman tungkol sa ating kalusugan, mag-subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And of course, don't forget to hit the bell button for our latest updates.